Welcome to a special episode of Kinsey Series Episode 10 that's all about life. 19 years ago, pinanganak ang brohan na to. So, isipin niyo yun. 19 years old na ako agad. Tapos, hindi pa rin monetize tong YouTube channel ko. Relax. Pero, true, hindi pa monetize YouTube channel ko. Pero, still waiting for the right time, Mana hindi pa to yung right time ko para ma-monetize YouTube channel ko. Pero, bakit ko ba sinasabi ito about sa YouTube channel? So, pinag-uusapan natin dito is about life. That's what this episode topic dapat, diba? Sa loob ng 19 years, hindi ko ma-describe ang buhay ko in one word. Ang dami kasi kailangan i-sentence eh. It needs a paragraph siguro to describe my 19 years. So, this episode sana is, sabi hindi ko gagawin. Kasi nga nasira yung cellphone ko na naman. So, syempre, gagawa tayo na paraan para magawa tong, content na to eh. Kasi, mandatory to sa akin, for myself, to do this episode. Oh, there's a primary reason why I pushed today to do this video. Yung panaginip ko last month. Yata, last month ba yun? Napanaginipan ko ang kamatayan ko. Yung napanaginipan ko, feel ko siya. Feel ko na ako ay isang kaluluwa na lamang. I cannot imagine that would happen. Kasi ilang beses na ako nananaginip eh. Pinapanaginipan ko, hinahabol ako ng aso, hinahabol ako ng trauma ko. Yun ang kadalasan panaginip ko. Pero that's one is so strange to me. Kasi isa pang buhay eh. Panaginipan ko kamatayan ko. Napanaginipan ko yung kamatayan ko. Like, di ko inisip yung kamatayan ko as always. Pag ako nag-imagine, bigla akong na-imagine kabaong. Tapos, taong kilala ko. Yun ang na-imagine ko. Pero, hindi ko naman na-imagine sarili ko na nasa loob ng kabaong. Pero hindi naman pinakita sa panaginip ko yung kabaong. Nalun ako sa kabaong. Ang napanaginipan ko lang, namatay ako, na isa na lang akong kaluluwa, tapos, parang kakatanda ko sa aking panaginip is nasa dati namin bahay kami, ina-approach ko si mami. Ginagawa niya, nakahiga siya, tapos, nagsa-cellphone. Like, binabasa niya yung mga conversation namin dati. Yung makakakita ko sa panaginip ko, tapos, ina-approach ko siya, na umiyak ako. Sabi ko nun, Mami, miss na kita. Umiyak ako, feel ko yun kasi ang bigat sa damdamin ko. Pag-isa ko, dala-dala ko yung emotions na yun. Then, that's my first time that my mother to cry. First time ko makita yun, pero sa panaginip pa. Pag-isip ko, paisip ako na kung nag-suicide ako dati, baka mas sikit pa sa damdamin ng isang ina yung nakita ko. Kasi parang pinahiwatig sa akin ng panaginip ko na may rason bakit may pumipigas sa'yo o gawin yun. Pag talagang sabi ko kay Lord, thank you. Thank you for that dream because it reminds me how the life is important is. I am grateful na I am still alive today. I know it's so strange, but really appreciate it kasi it's a lesson for me din na kung ano may problema ko sa buhay, hindi kamatay ang solusyon. Kasi gagawin mo solusyon ng kamatay, wala din. Tumadag ka pa sa problema. Hindi po problema. Tatagdag ka pa sa problema ng iba. Bakit? Hindi mo rin kasi ang kamatayan. Gastos din. Pangalawa, stress din sa pag-aasikaso sa katawan mo. Pangatlo, ewan ko na ba. So,
today and my 90th birthday. Self, if you watching this in the future, kung 20 years old ka man, 21, 22, or senior citizen ka na, kung mapapanood mo dito, self, always value your life. Natating ka sa punto na hindi ka makapagpigil kung anong emosyon, kung ano yung iniisip mo. Alam ko, dadating ka sa punto na yan. Kasi wala kang control eh. Parang nasa-shattered yung faith mo. Pero, makipagyaman ka doon, tulungan mo sarili mo. As your partner said, help yourself. Kasi kung di mo tinutulungan sarili mo, paano ka na? Diba? It is important to help yourself eh. Diba? Kung mahal mo sarili mo, dapat alam mo kung paano mo tutulungan. Dapat tinutulungan mo siya. Nawa, yung panaginip mo yung self ay maging lesson sa'yo. Not just for this day, as always in the lifetime of your life. Nawa, i-treasure mo lagi yung life na binabaliw mo. Yung mga bagay na pinagtutunan mo, pansin, mga bagay na mahalaga sa'yo, mo sayangin. Yes, life is imperfect. Just like this flower. Di siya perfect. Dito perfect. Gawa to na kapatid ko. Di siya perfect. But it's beautiful. It has own beauty. So, i-appreciate mo yung imperfection na meron ka. Alam ko may imperfection ka na nakaka-influence sa mga desisyon mo sa buhay. Pero always look to its beauty within itself. Kasi, hindi man porket imperfect ang pangit eh. Just, sadyang mapanghusga ang mundo. Sadyang mapanghusga ang mundo. Laging nagpupulit maging perfecto. Pero huwag kakalimutan na i-appreciate yung uniqueness na meron yan. At wala ng flower na to. Kaya nga self, always throw back to your old days when you was Flower Girl Chloe. You choose to be called Flower Girl Chloe that time because you love flower. You value its beauty. Kakaiba man ng katangian. Kahit may imperfection. Kahit like a rose, may imperfection na like yung tinik. Pero yung imperfection na iyan is nakaka-benefit siya kasi nga it protects you. So, just think na kung may imperfection ka sa sarili mo, appreciate mo din yan. Huwag mo ikahiya. Kasi, marahil, yung imperfection mo, siya yung makakatulog sa'yo. Kaya, nawa self, lalo mo pang i-build yung confidence mo. Para makontinue mo yung life na happy, para makapag-SB ka pa. Diba hanggat meron pang SB19. Continue your life, living with your dreams. Yes. Huwag kang tamad sa utang na loob na. Kung alam mo yung buhay mo ay letse-letse, ay Diyos ko, pura kang cellphone. Tandaan mo yan. Di ka makarating sa taas kung pura ka cellphone. Happy birthday, Saf! And Noah, makapunta ka na sa konsol ng SB. At Noah, Saf, malaman mo na ano yung gusto mong profession someday that aligns with your program. Ayun, bye-bye. Uwi na tayo. Pupunta na pa tayo ng Devas. Makipagkita pa kay Esh na. Emesh.